Ito talaga ang totoo. Mabuti na lang nakita at nasilip ni Senador Rapi Tulfo na parang hindi pantay o talagang hindi pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas kumpara sa pangkaraniwang tao at mga VIP o may mga impluensya katulad ng mga Duterte. Ito yung sample ng magtanong ang Senador Judge Rapi Tulfo sa testigo na si Director Matibag ng NBI. Are you familiar with the case of Ronel Mas? Ronel Mas. Opo. Napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director no, or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang waran. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag ng special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo ng 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara, na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiksyon, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni, para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating. So again, kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Baste Duterte, ipinasok po natin sa mas mahaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon ating continuing threat assessment po. So was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso.
So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, maaari pong madismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapail po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness. So, meron tayong makukuhang idea dito at aral. Kung ganon, dapat gumawa ng batas na ang sino mang magbabanta, pangkaraniwan o matataas na opisyal ng pamahalaan sa Pangulo, dapat ay arestuhin. Dapat kasuhan kaagad. Okay? Kasi ganun pala ang nangyayari. Pag walang warrant of arrest na di-dismiss. Pero ipinahuli ng Duterte administration ng yung nagbanta sa kanya. Pero ito, sa kasalukuyang gobyerno under President Marcos, magkapatid at hindi pangkaraniwang tao. Vice President at saka Mayor. Sara Duterte at Baste Duterte. Di ba? Yun eh. So parang normal lang pag sila nagbanta. Walang pananagutan. Pag pangkaraniwan, huli ka agad. Parang yung sa airport at sa aeroplano. Pag nagbiro ka nun na merong kung something, kahit biro lang, aarestuhin ka. Hindi ka na makakaalis. Dahil yan ang policy sa airport. Ibig sabihin, pag mayor, vice mayor ang nag-joke sa airport at sa aeroplano, na kung ano mang meron na pinagbabawal, hindi rin huhulihin, hindi rin pipigilan dahil VIP sila. Ganyan ba ang sitwasyon sa ating bansa? Nakakalungkot. Kaya mabuti lang po at nahukay ito ni Senador Rapi Tulfo. Pero Mr. Senador, palagay ko maganda dyan, gumawa kayo ng batas na yung lahat ng pagbabanta na ganyan, dapat arestuhin ka agad. Kahit walang warrant of arrest. Dahil para hindi pamarisan. At higit sa lahat, dapat pantay-pantay. Bakit ang NBI noon matapang, ngayon hindi? Ganun ba yun? Bakit ang NBI noon ang huli, ngayon hindi kaya mahuli? Pero sabi ni Director Katibag, wala pa siya sa NBI nung mangyari yung pagmumura at pagbabanta ni Vice President. Pero yung ginawa ni Baste sa isang meeting ng mga supporters nila dyan sa Club Pilipino, malinaw yan na nangyari sa ilalim ng kasalukuyang liderato ng NBI. So, sana mabago po ito. Isa pang aral dito, huwag nating pamarisan yung mga nagbabanta. Dahil ang pagbabanta ay krimen. Ang pagbabanta ay pananagutan. Na kahit na sinong gumawa nito at kahit sinong pagbantaan. Sa ibang bansa, tama yung sinabi. Sa NBA, sa ibang bansa yung ganyan. Huhulihin ka kagad. Tanggal ka agad sa trabaho. Sa Amerika ganyan. Ilang beses na hong ginawa sa Amerika yan. Ang mga nagpo-post sa Facebook nila, kaya social media account, kaagad-agad nahuhuli sa loob ng 24 na oras. Dito, halos 2 taon na yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Ilang buwan na yung pagbabanta ng Vice Mayor, Mayor ng Davao. Wala pa rin. Under investigation pa raw. Wow. Please like, share, subscribe, and follow.